Yung pong ating tanong, mga kapatid, ay mula sa suki na rin natin. Lagi rin po itong nanonood at ito'y kaanib ng dating daan. Dahil sa ang ating program ay samut-saring tanong, kahit anong topic, welcome po kahit ano. Kaya kung ano makita po natin, mas simulan sa ating tanungan, yun ating inuuna. Mula po dito kay, hindi ko alam kung paano basa nito, Yacent Lopez. Siguro ganun yung basa. O Hyacinth Lopez. Ang Iglesia Adventista ba ay ang tunay na relihiyon na itinatag ni Kristo? Marahil sa atin na mga Adventist ay nakakaumay ng topic, paulit-ulit at pwedeng sabihin na mababaw. Subalit dahil nga sa hindi naman lahat ay para sa atin itong topic na ito, kundi para po doon sa mga hindi natin kasama sa pananampalataya. Kaya kung hindi po Adventist ang makakarinig ng ganitong tanong, magkakaroon sila ng interest, mga kapatid. At alam naman po natin na ito po ay very basic na question sa mga nagsusuri. Kahit na nga po marami ng alam sa Biblia, ay nagkakaroon din po sila ng interest kung paano baga patutunayan ng isang mananampalataya o isang denominasyon na sila ang tunay. At masasabi ko po mga kapatid at mga giliw na taga-subaybay na sa atin bilang mga Seventh-day Adventist ay medyo kakaiba ho ang ating pong pagpapatunay tungkol sa pananampalataya na ating pinagsasama-samahan kung paano natin nasabi na ito ang Iglesia ng Diyos. Paano kasi maraming beses na po ninyong narinig po ito sa amin, mga kapatid. Maraming beses na rin po namin na ipaliwanag na ang tunay na Iglesia sa banal na kasulatan, iisa lang. Kaya nga nang ilarawan po ito sa aklat ng Apokalipsis, kahit na sa buong Biblia mula sa Old Testament at hanggang New Testament, ay hindi nagtuturo ang Biblia na may dalawang iglesia. Meron lang talagang isang bayan ang Diyos. Kaya ipakita ho ito doon sa Revelation chapter 12, isang babae na nagtataglay ng mga mabubuting katangian. Ang ikalawang babae, ito yung huwad na iglesia. So, ang ibig po natin sabihin, mga kapatid, ay naniniwala ho tayo na ang iglesia, pag sinabing iglesia na itinatag ni Kristo, ay hindi ho nangangahulugan na walang iglesia bago si Kristo. Kasi pagkaganyan po yung mga tanong, ibig sabihin merong kulang doon sa kanila pong alam, sa kanilang narinig na explanation. Dahil alam naman natin na malahabang panahon ang nakalipas bago si Kristo. At hindi naman pwede na walang tunay na iglesia bago nagkatawang tao si Kristo. Kaya kung ang pag-usapan ay tunay na iglesia na itinatag ni Kristo, ay paano yung bayan ng Diyos noon? Ano yan? Hindi tunay? At sino ang nagtatag noon? Ilalabas ho niyan kung ang tunay na iglesia ang itinatag ni Kristo ay yung inaangkin nila, ay di meron din tunay na iglesia itinatag ng Ama. Ano ho ba talaga mga kapatid ang tamang paliwanag dyan, mga kapatid? So dalawa po ang ating sasagutin. Kailan nagpasimula ho ito at paano natin patutunayan na ang Seventh-day Adventist ang iglesia na itinatag ng Diyos. At saka isama na rin po natin yung 16-18 ng Mateo na sabi ni Kristo sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. Papaano ho natin yan ipapaliwanag ayon po sa sinasabi o diwa ng banal na kasulatan. Ibibigay ko po kay Brother Gomer ang unang bahagi para bigyan ng katugunan itong ating tanong nasa kay Yacent Lopez. Brother Gomer. Ayan, yung tungkol dyan sa bagay na yan, Brother Johnson, medyo mahaba po yung paksa na yan. So, hindi po natin talaga, kasi kung bibigyan talaga natin ito in details, medyo mahaba. Napasakalyahan na po ni Brother Johnson, mga kapatid, na ang iglesia ay hindi po nag-umpisa sa Bagong Tipan. Alam po natin na mayroon na pong iglesia sa Lumang Tipan at ito yung bayan ng Israel. At ang isa sa layunin ng ating Panginoon nung siya ay dumating, maliwanag po yan na nakatala kahit dito sa Bagong Tipan. Halimbawa, itong nasa Mateo 1, ang talata ay 21, maliwanag po ito mga kapatid. Ang sabi niya ganito, at siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan. So maliwanag po dyan ang subject ng pagparito ng ating Panginoon ay walang iba kundi yung ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.
At wala naman pong iba kung atin pong pag-aaralan na tinutukoy dito na bayan ng Diyos kundi ang bayang Israel. Ngayon doon po sa tanong. Kasi yung kanyang tanong, Brother Johnson, very specific yung kanyang tanong. Hindi siya broad. Kasi nga, naka-specify ito sa Adventista, Iglesia Adventista. Ilang beses na po nating napag-usapan dito mga kapatid ang tungkol sa kasaysayan kung bakit mayroon poong lumabas na Iglesia Adventista, no? O yung Seventh-day Adventist. At ang kasaysayan nga po na yan ay yung nasa Apokalipsis na talagang may hula na mayroong tinatawag na nalabi, no? So ang Seventh-day Adventist po ay bahagi ng nalabi. Yan po yung ating stand sa bagay na ito. Ngayon, diyan po sa tanong, ang Iglesia Adventista ba ay ang tunay na reliyon na itinatag ni Kristo? Alam niyo po mga kapatid, lahat po ng reliyon na tatanungin niyo ng ganitong klase ng tanong, siguradong-sigurado ang isasagot ay oo. Kahit anong reliyon ang itanong po ninyo, halimbawa, Saksi ni Jehovah, o halimbawa, Iglesia Katolika, o Iglesia ni Kristo, o yung MCGI, Iglesia, lahat po ng reliyon na tatanungin niyo po ng ganitong klase ng tanong, ay wala hong pagdududa na ang isasagot ay oo, no? Kasi kaya nga sabi ko nga itong mga ganitong tanong hindi dapat tinatanong, no? Kasi nga kahit sinong tanungin mo na iglesia, ang isasagot po diyan ay oo. Wala pong matinong mangangaral na ipinapangaral niya ang baptist tapos pag tinanong mo, totoo ba yung baptist? Tapos sabi niya ay hindi. Malabo, 'di ba mga kapatid? Kaya ang tanong ko dyan, kapag sinabi mong oo, ay bakit? Yun po yung dapat. Mayroong katunayan, no? Mayroong katunayan na dapat na makita. So dito po natin babalangkasin yung ating pagsagot. Kasi nga, lahat ng sagot dyan ay oo. Wala pong reliyon dyan na sasagot. Pati nga siguro yung sagot, yung iglesia ni Satanas pag tinanong mo ng ganyan, ay oo pa rin ang sagot Hindi ba? Kaya lang, mayroong pong babala ang Biblia pagdating sa ganyan. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Ito po, magbabasa po tayo. Unang Juan 4, ang talata ay 1. Yan. So ito po yung guidance. Ito yung guide natin. Paano natin malalaman? Kasi nga, hindi naman sinabi ng Panginoon, ito. Kundi ang ibinigay ng Biblia ay yung mga palatandaan. No? Mga palatandaan. So, titingnan natin yung mga palatandaan. Unang Juan 4.1, sabi niya, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Napansin po ninyo, ang sabi doon, subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Paano mo malalaman kung ang isang samahan ay sa Diyos? Madali. Diyan po natin makikita, madali pong malaman. Tingnan po ninyo ha. Ang sabi dito sa Juan 3, ang talata ay 34, ay ganito po yung ating mababasa. Tandaan po ninyo, subukin mo ang lahat ng espiritu kung sila sa Diyos. Paano malalaman kung ito'y sa Diyos? Ito sabi, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Maliwanag po ito mga kapatid. Ang sinuguan niya ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos sapagkat hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. Kaya nga, nung ang ating Panginoon ay magturo, pansinin po ninyo ang pagtuturo ng ating Panginoon sa bagay na ito. Ang sabi niya dito sa Mateo 24, kaya nga dapat natin pag-aralan. Mateo 24, ang talata ay 5. Ayan. Anong sabi ng ating Panginoon sa talatang ito? Sapagkat marami, or itaas natin sa 4 muna. Yan. Itaas po natin sa 4. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Napansin niyo po yan, ano? Bakit? 5. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan. Ito na. Marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. So ito na po yung katunayan mga kapatid sa ating panahon ngayon. Ito ay natupad itong sinabi ng ating Panginoon sapagkat ang pangkati ng relihiyon ngayon ay libo-libo Talagang marami at marami ang naliligaw, no? Yun po yung ibig sabihin nito ngayon mga kapatid.
At ganito rin yung pagsasalita ng ating Panginoon dito sa, tingnan po ninyo, sa Mateo 7, ganito rin po. Ang sabi niya sa Mateo 7, ang talata ay 15. Anong sabi ng ating Panginoon dito? Sa Mateo 7:15. Mangat-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapat sa loob ay mga lubong maninila. Napansin po ninyo? Ngayon, pagdating sa 16, anong sabi niya? Sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Nakapuputi baga ang mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? 17. Gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. 18. Hindi maaari, sabi niya, na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. 19. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Sa talatang 20, ano ang sabi ng ating Panginoon? Kaya't sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Nakita mo? Sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Saan daw makikilala? Sa bunga. Kaya nga susuriin. Sabi niya, ang sugo ng Diyos nagsasalita, nagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya nga, tingnan po ninyo ang talatang 21 na kasunod. Ito kasi yung tinutukoy dito. Sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Papaano makikilala? Talatang 21. Ang sabi niya rito ay ganito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ito pala yung bunga eh. Ang sabi niya rito, sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Hindi bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok, kundi sino? So ang bunga pala ay yung tumutupad sa kalooban ng kanyang Ama. Ito po yung bunga, no? Mayroong bunga po talaga. Ngayon, titingnan po natin, is very specific, ano ang bunga. Puntahan po natin ang Galatia, tingnan po ninyo. Ito'y isa sa mga bunga eh. Kapag ang salita ng Diyos ang nasa puso ng isang tao at nananalaytay, yan ay ginagabayan ng banal na espiritu. At ang sabi po dito, sa Galatia 5, datapat ang bunga ng espiritu ay pag-ibig. So makikita po ninyo na ang bunga anya ng espiritu ay pag-ibig. Nangunguna po yung pag-ibig. Yan. So makikita po ninyo, pag-ibig pala eh. Ang bunga. Ang isang bunga ay pag-ibig. Ang pag-ibig ba ay mayroong kinalaman, no? Sa pagtupad natin sa mga salita ng ating Panginoon, sa pagsunod ng kanyang mga kautusan. Kaya pumalabo, mga kapatid, na ang isang relihiyon na nagsasabi na sila ay tunay na sa Diyos, at pagkatapos ay maririnig mo na, ay wala na yung kautusan, ay delikado. Bakit? Tingnan po ninyo ang conclusion ni Apostol Pablo. Dito po sa Roma, tungkol dyan sa pag-ibig. Ano ang sabi dito ng Apostol Pablo? Sabi niya rito, uumpisan ko sa Roma 13, ang talata ay 8. Sabi niya ay ganito, huwag kayong magkautang ng ano paman sa kanino man, maliban sa mag-ibigan kayo, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakakaganap na ng kautusan. Maliwanag na maliwanag dito na kapag pag-ibig ang pinag-uusapan, ay mayroong palang koneksyon ito talaga sa kautusan ng ating Panginoon. At sa verse 9, anong sabi ni Apostol Pablo? Sapagkat ito, ano daw yung mga kautusan? Nagbigay siya ng example. Sabi niya, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim, at kung mayroon pang ibang utos, ay nauuwi sa salitang ito. Sa makatuwid bagay, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Verse 10, ano sabi sa verse 10? Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Nakita po ninyo na ang isa sa bunga, Brother Johnson,
ng tunay na samahang sa Diyos, ay ito po yung may bunga ng pag-ibig at mayroong napakalaking koneksyon po ito sa kautusan ng Diyos, mga kapatid. Kaya tama ang sinabi ng ating Panginoon eh. Kung babalikan po natin yung kanya mga pagtuturo, ang sabi niya sa 14, ang talata ay 15 ay ganito. Ang sabi niya ay ganito, 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. So maliwanag po dyan, mga kapatid. So, tingnan po ninyo ngayon yung mga iglesia. Sino ba ang iglesia na nagtuturo ng kautusan ng Diyos? Aba, yung iba po, maririnig ninyo. Dito nga, minumura tayo, Brother Johnson eh. Oo nga eh. Dahil nagtuturo tayo ng kautusan ng Diyos, galit na galit po sila eh. Kaya yan ang nakakapagtaka. Pero kung babasahin po natin ang banal na kasulatan, mga kapatid, maliwanag po ang pagtuturo ng Biblia eh. No? Ang sabi dito, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. So, ibig sabihin yung pagtupad sa utos ng Diyos ay merong kinalaman sa pag-ibig. At itong pag-ibig ay ito ang bunga. Eh, ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo. Sa kanilang mga bunga, makikilala ninyo sila. Ano ang bunga? Ano ang isa sa bunga? Pag-ibig. At ang pag-ibig, merong kinalaman sa kautusan. Kaya nga yung dalawang dakilang kautusan na binanggit ni Moises sa kanyang sulat sa Deuteronomio at Levitico, ay binanggit din ng ating Panginoon sa Mateo 22, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo. At ibigin mo yung kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, ang sabi niya, nauuwi ang buong kautusan. So makikita po ninyo, sa salitang pag-ibig, nandun po yung buong kautusan ng Diyos. At ang sabi ng talata nating binasa, ito yung bunga. Ito po yung dapat na bunga ng sino mang nagsasabi na sila'y sa Diyos. Kaya nga kung mayroong magtuturo ngayon, wala nang kautusan, tapos pwedeng magsalita pa ng mga panglalait na mga kung ano-ano. Bunga ng kanilang mga maling turo, ay delikado pong maniwala tayo na ng tunay. No? Ito pa, dadagdagan ko pa bago ko ibalik kay Brother Johnson. Anong sabi ng Panginoon? Ito pong mga binabanggit ko, mga kapatid, ay praktikal na gabay para malaman po natin kung sino talaga. Kasi nga, doon sa tanong ng nagtanong sa atin, lahat po ng relihiyon na tanongin po ninyo yan, ang isasagot oo. Tandaan po ninyo, wala pong sasagot dyan na hindi. Kaya nga lamang, kapag kabiblia na ang pinag-uusapan, sila ba ay pasado doon sa tinatawag na karakter, doon sa kriteria, o kaya doon sa tinatawag na pagkakakilanlan ng tunay na iglesia. Yan po yung dapat ninyong makita. Anong sabi ng ating Panginoon? Juan 14, ang talata 23. Ito po ang sabi ng ating Panginoon. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin. Tingnan po ninyo ha, ang isa sa bunga, pag-ibig. At ang sabi niya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. Nakita po ninyo. At siya'y iibigin ng aking Ama at kami pasa sa kanya at siya'y gagawin naming aming tahanan. Sa verse 24, ito'y kabaliktaran naman. Ano naman ang sabi rito? Ang hindi umiibig sa akin. Nakita po ninyo yung contrast, no? Yung umiibig, yun po yung tumutupad sa kanyang salita. Yun namang hindi umiibig, sabi niya, ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. So dalawa lang, Brother Johnson. Kaya nga maliwanag ang pagtuturo, sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Kapag ang isang reliyon nagturo, wala nang kautusan, ay lumayas na po kayo dyan. Dahil yung bunga na sinasabi ng banal na kasulatan, wala dyan sa kanila. Kaya maliwanag ang babalik na naman tayo dito sa Apokalipsis 14:12. No? Ito na po yung conclusion eh. At alam naman po natin ng Apokalipsis ay ano na to? Panghuli na ito. No? Ano ang sabi rito? Verse 12. Hanggang sa huling panahon ay nananatili na ang karakter ng bayan ng Diyos ay iisa lang. Anong sabi? Narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad na mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Kaya, dyan po sa mga talata nating binasa, maliwanag po yan mga kapatid, na kung merong sino mang na kung meron mang iglesia ngayon na patuloy na itinuturo
ang mga kautusan ng ating Panginoon, ay masasabi ko, Brother Johnson, sa aking observation, ay wala pong iba kundi ang Seventh-day Adventist. Sapagkat halos lahat po ng reliyon na nag-aangkin ngayon, dala-dala pa nila yung mga pangalan na Iglesia ng Diyos, Iglesia ni Cristo. Pero pag tinanong mo tungkol sa kalooban ng Ama, ay ayaw na nila, umiiwas na po sila dyan sa paksa na yan. At maliwanag na sa banal na kasulatan, ang palatandaan ng tunay na iglesia, masunurin, Brother Johnson. Yan.